So, ngayong umaga, gusto kong buksan natin ang ating Bible at basahin natin sa Romans chapter 10, verse 13. Ang sabi po sa Romans 10:13, "For whoever will call on the name of the Lord will be saved." Ito po ay isang assurance of salvation. That whoever calls upon the name of the Lord shall be saved. It is an assured salvation. At ang ating topic ngayong umaga is the assurance of salvation, chapter 18 ng ating 1689. Tayo muna ay manalangin. Panginoon, sa umagang ito, samahan mo kami sa aming pag-aaral. Ay naming pagkamali ng aming pong paniniwala. At ang salita niyo lamang ang siyang katotohanan na siya makapagpapatunay sa amin, lalo na sa paksang ito ng katiyakan ng kaligtasan. Samahan niyo kami, pagpalain ninyo ang inyong mga salita sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Ito may aming dalangin sa pangalan ng Panginoong sa Kristo. Amen. Na may mga taong hindi nagpapalaga sa kaligtasan sapagkat naniniwala sila na wala talaga nakatitiyak kung sino ang ligtas. Ito yung sinasabi ng mga tao. Pero mayroon ding mga nagpapabaya din, nagwawalang bahala sa kaligtasan ng katiyakan o katiyakang kaligtasan dahil nagagawa nila ang buhay, nagagawa nila ang practices, ang kilos, ang ugali at gawain ng mga totoong naligtas. Sila naman ay sumasamba, sila ay pumapalakpak, sabi. At sila ay nagbabasa ng Bible, they sing praises. So, hindi nila binibigyan halaga kung magkaroon sila ng assurance, but alam nila na sila ay ligtas sapagkat ginagawa nila ang mga bagay na ito. So, dalawang extreme ang ating pag-usapan, ang ating bibigyan ng kasagutan. Isa, nagsasabing walang nakatitiyak ng kaligtasan. At yung iba naman, nagsasabi, ligtas na ako dahil nagagawa ko naman yung ginagawa ng mga nagsasabing ligtas na ayon sa banal na kasulatan. So, tingnan natin ngayong umaga ang paksang Assurance of Salvation, 1689, chapter 18. Na alam natin ang 1689, ito ay pinagsikapang isulat ng ating mga naunang magulang sa pananampalataya at maraming nagbuwis ng buhay dito. Hindi ito basta-basta ginawa lamang ng ilang tao, kundi ito'y kapulungan ng mga pastor, kapulungan ng mga mananampalataya ng nagkaisa at ang mga sumasalungat dito. Alam natin sila ay mga natanggal sa iglesia at iba ay pinapatay dahil sa katindihan ng katiyakan ng doktrina. Kaya nagpapasalamat tayo, nagtataglay tayo nitong kredong ito upang hindi na tayo gumawa pa ng panibagong doktrina. Dahil kung tayo mismo gagawa ng panibagong doktrina, tiyak 100% tayo ay magkakamali at hindi tayo makatitiyak sapagkat mayroon tayong kanya-kanyang mga paniniwala. So ngayong umaga, gusto kong tingnan sa ating pag-aaral ngayon, 4 na puntos ng ating pag-aaralan. Binigyan ko po ng salitang posible. Una-una, posibleng magkaroon ng maling katiyakan. Ikalawa, posibleng magkaroon ng tiyak na katiyakan. Ikatlo, posibleng di agad magkaroon ng tiyak na katiyakan. Hindi kaligtasan yan, no? Actually, katiyakan. Sorry. At panghuli, mayroong tinatawag na posible o tiyak na katungkulan ng tiyak na katiyakan. So, basahin natin paragraph by paragraph ang 1689. Ganito ang sabi, kung mayroon kayo dyan, ito ang sabi. Maaring dayain ng mga may pansamantalang pananampalataya at mga ibang di ipinanganak na muli ang kanilang sarili ng maling pag-asa. Maaari rin silang magkaroon ng makalamang pag-aakala na sila ay nasa kagandahang loob ng Diyos at kalagayan ng kaligtasan. Napakadelikado niyan. Ang ganyang pag-asa nila ay mawawala.
Subalit ang lahat ng tunay na nananampalataya sa Panginoong Jesucristo at matapat na umiibig sa Kanya, na nagsisikap na mamuhay ng may malinis na budhi sa harap niya, ay maaring makatiyak sa buhay na ito na sila ay nasa kalagayan ng biyaya. Sila ay maaring magalak sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos, dahil sa pag-asang ito, sila ay hindi mapapahiya kailanman. So talakayin natin unang-una yung posibilidad na isang tao ay magkaroon ng false assurance of salvation. False assurance of salvation, nagsisimula ito sa assumption o pag-aakala. Akala ko, palagay ko, ligtas na ako dahil nagagawa ko naman lahat ng ginagawa ng mga Kristiyano, pero ito ay panganib sapagkat ang puso ng tao ang nagdidikta sa kanya o ang kanyang budhi na nagpapatunay sa kanya na siya ay isang Kristiyano. Na kung ating babasahin ang tungkol sa puso ng isang tao, ganito ang sabi sa Jeremiah chapter 17 verse 9. Ang sabi sa Jeremiah 17:9, the heart is more deceitful than all else, and is desperately sick. Who can understand it? Even yourself, you cannot understand your heart. Who can understand it? Ang sabi, ang sagot sa verse 19, I, the Lord, search the heart. I test the mind, even to give to each man according to his ways, according to the results of his deeds. Now tayo, nag-aakala tayo. Ang ating akala, nagbumula yan sa ating puso. At yung ating puso, nagsasabi, Kristiyano ka na dahil umaatin ka na. Yan ang danger ng assumption o pag-aakala. Maaari silang magkaroon ng pansamantalang faith. Pwede ba yun? Yes. Pwede magkaroon ng pansamantalang pananampalataya ang isang nagsasabing professing to be Christian. His faith is not permanent but temporary. At once dumating ang problems in his Christian life, quote-unquote, makikita mo, malalantad mo ang kanyang totoong kulay. Mayroong pangyayari yan na isinulat ni John the Beloved dito sa 1 John chapter 2, 1 John chapter 2, verses 19 to 20. Ang sabi, first letter of John, chapter 2, verses 19 to 20. These people profess to be Christian, but they have only temporary faith, not the saving faith which comes from God, a gift from God, but not an innate faith. Ang sabi sa 19, they went out from us, but they were not really of us. For if they had been of us, they would have remained with us, but they went out, so that it would be shown that they all are not of us. But you have an anointing from the Holy One, and you all know. So, pagdating po sa problema ng pamumuhay Kristiyano, even sa mga trials, sa mga persecutions, was not persecute ka ng iyong neighbors, is that the kind of Christian? Lalabas ng ugali mo ngayon na parang nahihiya ka na. So, lalabas ka ngayon sa iyong sinasabing Kristiyano. Kaya siya, mananangan siya sa maling pag-asa. At for example, sa altar calling, ang pastor nagsasabi, sino mang nais tumanggap kay Jesus Christ, lumapit sa altar. Then, follow my prayers. So, susunod sila sa prayers. Tapos sasabihin ng pastor ngayon, now that you have prayed the sinner's prayer, I declare you as a Christian. That's a false hope. False assurance. Hindi yan mula sa Diyos. Yan ay gawa ng tao. Kaya siya ay mananangan sa maling pag-asa. At kung kayo umaaten na matagal na rito, and
sinasabi niyong Christian na kayo because you are doing all these things sa loob ng church, you're wrong. At kung yan nakakala mo, ang dapat mong gawin is to repent. Ask God. Hilingi mo sa Diyos na ikaw ay kanya talagang iligtas. So, maaari siyang dayain ng kanyang makalamang akala. Fleshly assumption. Makalaman. Hindi spiritual. Makalaman. Nakakala niya siya ay nasa kagandahang loob na ng Diyos. Na siya ay nasa kalagayang kaligtasan na. I am saved, sabi niya. Kaya, makikita natin ang panganib ng pagpapalapalagay ng mga Kristiyano. Sapagkat ang sabi sa 1689, ang kanyang pag-asa ay maglalaho. Mawawala. Hindi yan permanente. Pagtitiwala niya ay tiyak na masisira. Para sa isang tao na kumakapit siya sa kanyang assurance, halimbawa nasa building siya at ang building gumuguho at nakita siyang panibagong building at nakita may nakausling bato na pwede niyang kapitan, luluntag siya roon, kapit sa bato, hoping na masave siya roon sa kanyang nakapitang bato, pero hindi niya alam, yung pala ay sakop ng gagamba. A spider web lang pala. So, ano nangyari? Yung assurance niya na maliligtas siya doon, babagsak din siya. Yan ang maliwanag na sinabi sa aklat ng Job. Sino yung sabi sa Job chapter 8? Job chapter 8 verse 13 to 14. So are the path of all who forget God, and the hope of the godless will perish. Ang pag-asa ng godless will perish. Verse 14, whose confidence is fragile, and whose trust a spider's web. Kinakita niyo yung false hope, yung salvation na gawa ng tao. Even the ministers, pastors, nagbibigay sila ng false assurance sa kanilang mga attenders sa altar calling. Mali po yan. Lumalabas na ang taong ito, religiously, akala niya Kristiyano siya, pero sa totoo, siya ay isang makasalanan pa rin. Kaya, salvation, hindi ito nakukuha sa pagiging religious. You're reading your Bible, you pray your prayers. Every Friday, you confess to the priest. You give alms to the poor, helping people. Tapos sabihin mo, I'm sure, I am a Christian. Yes, you look like Christian outwardly, but inwardly, you're going to hell. Tingnan ang sabi sa Luke. Luke chapter 18, verse 10. Somebody read that passage, please. Luke 18, verses 10 to 14. Dalawang lalaki ang pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. Ang Pariseo ay nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito: Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao, ng mga manginigil, mga di makatarungan, mga mangangalunya, o gaya man ng maniningil ng buwis sa ito. Sige. Dalawang ulit akong nag-aayuno sa isang linggo, nagbibigay ako ng ikapu sa lahat ng aking kinikita, subalit ang maniningil ng buwis ay nakatayo sa malayo, ay ayaw itinig man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagutan ang kanyang dibdib na nagsasabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, nanaog patungo sa kanyang bahay ang taong ito, at na inaring ganap sa halip na ang isa,
isang kwento ng dalawang tao, isang religious man, a pious man, and a sinner. Isang humble sinner. Ang sabi dito, two men went up into the temple to pray. One, a Pharisee, a religious man. Pharisee means a separated one because they think to themselves that they are religious, they are holy one. But the tax collector, they consider them as sinners. Yan ang sabi nila. Pero these two went to the temple to pray. Then verse 11, the Pharisee stood up, was praying this to himself, God, I thank you that I am not the other people, swindlers, unjust, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week, I pay tithes of all that I get. Pero sabi sa the other one, but the tax collector, standing some distance away, was even unwilling to lift up his eyes to heaven, but was beating his breast, saying, God, be merciful to me, the sinner. So, ano ang conclusion ni Christ dito? Ang judgment ni Christ. Verse 14, I tell you, this man went to his house justified rather than the other. For everyone who exalts himself will be humbled, but he who humbles himself will be exalted. Now this Pharisee, a religious man, think and assume that he is going to heaven. But this man, a religious man, is a self-righteous man. So hindi makita ng pagbibigay mo ng malaking tithes, pagbibigay mo ng tulong sa ibang tao, pag-attend mo sa church palagi, hindi yan ang batayan ng iyong assurance. But lahat ng bagay niyan, mabuti yan. Ginagawa talaga ng mga Kristiyano yan. Natignan pa natin ang isang talata sa John chapter 8 verse 41. John 8:41. Ang sabi rito ni Jesus Christ, you are doing the deeds of your Father. Now, Jesus Christ accusing these Pharisees, the religious people, that they are doing the deeds of their father. And they answered, they said to him, we were not born of fornication, we have one Father, God. And Jesus said to them, if God were your Father, you would love me, for I proceeded forth and come from God. For I have not even come on my own initiative, but He sent me. Why do you not understand what I am saying? It is because you cannot hear my word. You are of your father, the devil, and you want to do the desires of your father. He was a murderer from the beginning, and does not stand in the truth because there is no truth in him. Whenever he speaks a lie, he speaks from his own nature, for he is a liar and the father of all lies. So, maling assumption, pagpapalagay na isang taong religious. Outwardly, meron siyang form of parang Christian, but inwardly, hindi talaga. Dinadaya siya ng kanyang puso. He was deceived by his own heart. Kaya nga, sabi nga ni Paul, sa mga taong ganito, na akala niya Christian na siya because he attending a church regularly, praying the prayer of Christians, and doing the deeds of believers. And sabi rito ni Paul sa Galatians 6 verse 3, for if anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself. So, verse 7 and 8, do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, this he will also reap. For the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption, but the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap
eternal life. So, paano ngayon magkakaroon ng assurance? Now, alam natin from chapter 1 ng 1689, we have discussed all these things. The assurance of salvation. Last Sunday, we discussed about the perseverance of the saints. No one can persevere until the end if he is not assured of his salvation. Kung ikaw ay makakapanatili hanggang wakas, then dapat mo malaman ang assurance ng iyong salvation. At ito ngayon ang ating topic. Now, may kaibahan ng may katiyakan ng kaligtasan. Dito pa rin sa ating 1689. Ang sabi rito sa kalangitan, subalit ang lahat ng tunay na nananampalataya sa Panginoong Kristo at matapat na umiibig sa Kanya, na nagsisikap na mamuhay ng may malinis na budi sa harap niya, ay maaring makatiyak sa buhay na ito na sila ay nasa kalagayan ng biyaya. Sila ay maaring magalak sa pag-asa ng kaliwalatian ng Diyos, dahil sa pag-asa nito, sila ay hindi mapapahiya magpakailanman. Yan ang assurance. Yan ang kaibahan. Now, paano makikita ang kaibahan ng totoong ligtas? Well, andyan sinasabi nito sa ating 1689. Number 1, sila'y sumampalataya kay Kristo. Lahat ng sandali, sumasampalataya sila. Meaning to say, laging nagpapagtoo ang kanilang buhay, ang kanilang sarili, ang kanilang pananalita, ang kanilang mga gawa, whether they are in the office or sa amang trabaho, nakikita ang kanyang pagiging Kristiyano, nagsashine, nagliliwanag yung liwanag ni Kristo sa kanilang buhay. Yung kanilang mga salita ay may timplang asin, full of grace, seasoned with salt or grace ang kanilang mga salita. Alam natin kung anong born again. Di ba? Kilala natin kung sino ang totoong born again. At hindi lang yun, sila'y umiibig sa Kanya. Umiibig kay Kristo na hindi naman niya nakikita. Na paano natin na maibig ang Panginoon? Sila ay mga obedient children of God. Now, how can we know that we are obedient? Mayroon tayong basis. Ang sabi ni Jesus Christ sa John chapter 14, verse 15, whoever has my word and obey, they are the one who love me. Kaya ang basis ng ating pag-ibig sa Diyos ay hindi lang yung emotion, Lord, I love you, Lord, I love your Lord. At the same time, you are disobedient to His will. You love God. You confess it into your mouth that you love God so much. At the same time, you love also fornication, you love pornography, you love sins, you love your vices. Imposible yan. You cannot serve two masters. Kaya sabi ni Jesus Christ sa John 8:15, ang sabi niya, John 14:15, I'm sorry. 14:15, Jesus says, if you love me, you will keep my commandments. You will obey my word. The teachings that you have received. Then verse 21, he who has my commandment and keeps them is the one who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and will disclose myself to him. Yun ang sinabi ni Jesus Christ. So nakita natin sa 1689, anong palatandaan ng isang na Kristiyanong mayroong katiyakan? Lagi siyang sumasampalataya kay Kristo. Whatever problem ang dumating sa kanya, ang kanyang trust ay na kay Jesus Christ. Testimony niya ay talagang makikita sa Christ. And he loves Christ or she. Ibig sabihin, obedient talaga siya sa ating Panginoon. At hindi lang yon, sila ay nagsisikap mamuhay ng may malinis na budhi sa harapan niya. Diba ito sabi? At matapang na umibig sa Kanya at nagsisikap na mamuhay ng may malinis na budhi sa harap niya. Ano ibig sabihin ng malinis na budhi sa harapan ng Diyos? Na alam natin, God is omniscient. He can see all things. He can hear all things. Even yung thoughts natin sa ating heart, He can read it. He can hear it. So isang Christian,
Christians, saan man siya naroon, binibigyan niya na malinis sa puti ang kanyang puso. Hindi siya nagsasalita, hindi siya nagtatanim ng sama ng loob, wala siyang kasinungalingan. Sapagkat alam niya, siya ay malinis. Nagsisikap siyang maging malinis sa harapan ng Diyos, sa harapan ng Panginoon. Hindi siya nagdadaya. Kasi alam niya, God is omniscient. So, paano sila makatiyak sa buhay na ito? Even in this life, you can have your assurance. Sabi ng mga Catholic, hindi ka pagkaroon ng assurance ngayon, wala pang nakakalagan. When you die, doon mo lang malalaman kung saan ka. So, kung yun pala ang assurance natin when we die, bakit kailangan pa tayo magbasa ng Bible? Why do we have to examine? Why do we have to read? Why do we have to meditate? Understand His Word. God's Word assured us that even today you can have assurance of your salvation. Acts 16:31, nasabi ng jailer, what should I do to be saved? The answer is, believe in the Lord Jesus Christ and you shall be saved. That's an assurance. At di sinasabing, maybe you will be saved. So, sila'y nakatitiyak sa kalagayang biyaya at hindi baka sakali. Baka. Alam nyo kung baka? Maybe. Ay, isang malaki kasalanan yan. Kaya nga sabi sa atin, 1889, maaari silang makatiyak sa buhay na ito na sila ay nasa kalagayan ng Diyos. Sila ay maaaring maganak sa pag-asa ng kalulatian ng Diyos. Yun yung kagalakan natin. Di ba yung kagalakan natin sa pagdiwang? Whose joy? Ano na sa atin? Jesus Christ joy. Binibigay niya sa atin, binibigay niya sa mga saved. Upang anuman ang maging kalagayan at dito, well, pwede ka pa rin mag-rejoice. At minsan, hindi natin kaya mag-rejoice. Kaya sabi ni Paul, rejoice! I will say it again, rejoice! That's a command. Kasi tayo, disobedient tayo. We have already that joy. Pero ayaw natin mag-rejoice kasi punong-puno tayo ng problem. Kaya, ginigising ang ating sarili. Maganda ka naman. Bakit? Wala kang pang pera. Puno-puno ka ng problema. Hindi yan. Kagalakan natin. You have that assurance of salvation. Mamatay ka mo yun dahil sa tayong problema. Eh, alam mo nakatityakan. At ang sabi rito sa ating binasa, dahil sa pag-asa nito, sila ay hindi mapapahiya kailanman. Pero yung mga nagpo-profess, nag-assume na sila ay safe, talagang mapapaya sila. Dito yung sabi sa Romans chapter 5, verse 2, simula sa verse 2 hanggang 5. Through whom also we have obtained an introduction by faith in this grace in which we stand. We exult in hope of the glory of God. And not only this, but we also exult in our tribulations, knowing that tribulation brings about perseverance. And perseverance, proven character, and proven character, hope. And hope does not disappoint, because the love of God has been poured out within our hearts through the Holy Spirit who was given to us. So hindi ka tayo mapapahiya. Imbis na ikaw ay talagang sa Bisaya, pag-idag ka na yun ka dito sa takpo kayong kalisang sa kinabuhi. Ang hindi ng mga Tagalog. Kahit na ikaw ay dinarang doon sa naglalagablab ng mga paghihirap, hindi mawawala yung hope mo yun. At ang reality, yung ating assurance of salvation, nasa langit yun, di ba? Na
iniingatan ng Diyos ng kanyang kapangyarihan. But at the same time, may overlapping. We experience that assurance right now, today. Yung iyong totoong kalagayan, you are walking in the heavenly roads up there. But at the present time, you're still on earth. Bagamat ikay nasa lupa, nagdadagdag ka sa lupa, pero actually, because of that assurance of salvation, you are walking in the heavenly places together with Christ. Yun yung overlapping ng ating assurance of salvation. Na yung tinatawag na now and not yet. Now, nandun na ang iyong kaligtasan. You're living there. Not yet dito, because hindi pa dumating si Christ para sunduin tayo. But we experienced already that assurance dito sa ating buhay. At hindi tayo pwedeng bigyan ng kasinungalingan. God is not a liar. And kung ikaw ay isang saved man o person, hindi ka pwedeng mapapahiya, hindi ka pwedeng sabihin nagsisinungaling ka, because the Bible mismo nagpapalto. Tingnan nyo sabi sa Romans 8. Romans 8 verse 16. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are children of God. With our spirit that we are children of God, ang sabi dyan. The Spirit of God testifies with our spirit that we are children of God. So, hindi ka talaga mapapahiya. Kaya nang dapat natin gawin. So, higa na lang tayo. Upo na lang tayo. Oh, I'm already saved. Okay. Naligtas na ako. Ano man mangyari? Matuna mahulugan mo ako rito ng asido. Matuna man ako. Ligtas na ako. Hindi yan ang ibig sabihin ng perseverance of the saints. Perseverance meaning pagsisikap. Bakit ka magsisika? Because you're being preserved by God. Tingnan nyo ang Kanaan, ang Israel. Ang sabi ng Panginoon, I have given you this promised land. Binigay na ng Panginoon. But they have to occupy it. Kailangan nilang i-occupy yung assured na promise ng God. So, ano din ang turo sa atin ni Pablo, Philippians 2:13. Work out your salvation with fear and trembling. At ano sabi ni Peter? Basahin natin ang 2 Peter chapter 1. Pakibasa nga po, verse 10 and 11. 2 Peter. Ano ang ating responsibility as being a child of God, children of God? Do we have to sit and doing nothing? Kasi we are already assured. Now, tingnan natin, mayroon tayong responsible. Tayo ay nilikha ng Diyos na responsable. Pakibasa po 2 Peter chapter 1 verse 10 to 11. Therefore, brethren, be all the more diligent to make certain about this calling and choosing you. For as long as you practice these things, you will never stumble. For in His way, the entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ will be abundantly supplied to you. Yes! So, ang mga Kristiyano are not lazy people. They persevere until the end. Dahil kung di tayo magpipersevere, hindi mangyari sa atin ito. When we are already assured, sapagkat covenant promise ng God. What is God's covenant promise? Hindi siya pwedeng magpabayaan yung kanyang promise. Ang sinabi ng kanyang promise, whoever believes in the Lord Jesus Christ, he shall be saved. Hindi maaaring hindi gagawin ng Diyos yun sapagkat covenant niya yun eh. So saved ka na. But, as a Christian, kailangan pa natin ipursige yung kaligtasan nating lumago tayo. Ang sabi dito sa verse 10, ulitin ko, therefore, brethren, be all the more diligent, what? To make certain about His calling and choosing you. Mayroon kang faith every day kay Jesus Christ. Hindi ka nagpapabaya. Nagbibilieve kay Christ. At paano pag-believe? You are. Ang sabi diyan, sa pamagitan ng iyong pag-believe,
you diligently making certain about your calling and choosing. For as long as you practice these things, you will never stumble. Verse 11, for in this way, the entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ will be abundantly supplied to you. Wow! See, yun yung pangako doon sa mga nagpupursiging lumago pa at hindi nagpapabaya. Konting ulan lang, ayoko pumatin muna kasi umuulan. Naalala ko yung preaching na yun ng araw na mga ambon Christian. Lalagay yung kamay sa bintana. Ay, umaambon! Huwag matin. Napakasarap po niya. Sa mga tweet, ano po ibig sabihin nung sa binasa natin doon sa 2 Peter 1:10? Lalo pa natin kilalanin si Jesus Christ sapagkat promise ni Jesus Christ doon sa John 14:21 na He will disclose Himself to you if you love your word and obey His word. Christ will disclose, bubuksan niya ang kanyang sarili sa'yo, magpapakilala sa iyo na higit pa. Kaya tumitibay yung ating pananampalataya sa Kanya. Kaya tingnan niyo ang sabi dito sa 1 John 2:3. 1 John chapter 2 verse 3. By this we know that we have to come to Him if we keep His commandments. Dapat lalo pa tayong nakikilala natin siya sa pamamagitan ng pag-obey ng kanyang mga utos. So lalo tayong namumuha sa pag-ibig sa Diyos at hindi lang pag-ibig sa Diyos kundi sa kapwa. Tingnan niyo ang sabi sa 1 John 3:14. Sabi sa 1 John 3:14, sa ating pagkikilala kay Christ, habang nakikilala natin si Christ kung sino siya, lalo nating naiibig siya at naiibig din natin yung ating kapwa. Pag sinabing kapwa, yung ating kapwa mananampalataya, yung ating kapwa kapamilya, kapuso. Ibig sabihin mga anak, kahit yung mga anak natin, mga drug addicts yan because of our negligence, nung sila'y maliit pa, because of kasalanan niya, hindi natin napapangalagaan sa tamang panganganak ng anak natin, kaya sila'y mga wayward. Ngayon nagagalit ka, bakit ganyan ang ugali mo? Sinustentuhan kita ng lahat ng sustento, pero bakit ganyan? Now, tingnan muna, bago mo ituro ang iyong kamay sa iyong anak, nakaturo yung tatlo sa iyo. Hindi mo masisi yung anak mo kung ganyan ang ugali dahil yan ang pinakita mo nung siya'y maliit pa. Tingnan sabi chapter 3 verse 14. We know that we have passed out of death into life because we love the brethren. He who does not abide or love abides in death. Everyone who hates his brother is a murderer. See, if you hate your brothers in Christ, brothers, countrymen, how much more sa ating children? Everyone who hates his brother is a murderer, and you know that no murderer has eternal life abiding in him. He's going to hell. So kung tayo po ay nagsisikap na alamin ang ating eleksyon, ang ating pagkakapili at ang ating pagkakatawag, we know Christ more because that is His promise. He will disclose Himself to you. At habang dinidisclose niya ang kanyang sarili sa'yo, habang nakikilala mo siya, you grow. Nag-grow ka doon sa love, agape love. Hindi po yung love ng pag-ibig na ito, kundi agape love. Ang agape love, umiibig yan sa pinakasutil na anak. Umiibig yan. Even to the enemies. Umiibig yan. Pero yung pag-ibig dito, alam natin tatlo yung pag-ibig sa mundo compared to one. These three kind of love in this earth are not compared to one love of God, agape. Kaya hindi tayo dapat mamuhay as a Christian dito sa tatlong pag-ibig dito, eros, philia, and storge. But we must live in the love of God, agape, as Christian, so we can love even our enemies.
Kaya dito natin malalaman ang ating pagkakapili o ang ating kaligtasan. Chapter 5, the same book, 1 John chapter 5, verse 13. These things, sabi ni John, the whole book of John, these things I have written to you, who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. So that you may know that you have eternal life. So ano sinasabi ng Catholic na, nobody can be assured of his salvation today. But the Bible says, these things I have written to you that you may know that you have eternal life. So, yun ang ating unang-una. Posibleng magkaroon ng maling katiyakan ng kaligtasan. So, dapat natin suriin ang ating sarili. Kasi being member of a church is not an assurance of your salvation. Kasi pwede kang makasagot ng tama sa mga questions, but you remain unsaved. Kaya dapat natin examine ang ating sarili. We have to examine ourselves whether we are in the true faith and prove ourselves. And secondly, tingnan natin ang posibleng magkaroon ng tiyak na katiyakan. Possible pala yun. Dahil na natin na-discuss ngayon, it's possible na magkaroon tayo ng assured assurance of salvation. Paragraph 2. Sabi natin, ang katiyakang ito ay hindi palapalagay lamang at pag-aakalang batay sa maling pag-asa, subalit ito ay isang walang kamaliang katiyakan ng pananampalataya, salig sa dugo at katuwiran ni Kristo na nahayag sa Ebanghelyo. Nasasalig din ito sa panloob ng katunayan ng mga pagbabagong isinagawa ng banal na Espiritu ayon sa mga pangako ng Diyos. Gayon din, ito ay nasasalig sa patotoo ng Espiritu ng pagkukupkop na nagpapatuto kasama ng ating Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. Nagbubunga ang ganitong patotoo ng pag-iingat ng puso sa pagiging mapagpakumbaba at banal. So, ating talakayin yung sinabi sa 1689. Now, ang ating titignan dito, hindi lang yung katiyakan, kundi yung tiyak. Posibleng magkaroon ng tiyak na katiyakan ng isang Kristiyano. Bakit sabing posibleng magkaroon tiyak? Sapagkat hindi po kasalanan ang magkaroon ng walang katiyakan ng kaligtasan. Ng katiyakan ng kaligtasan. Hindi kasalanan ang magkaroon ng walang katiyakan sa kanyang katiyakan. Salvation is assured. Nasabi ng promise ng Panginoon, covenant promise, kaya sa ating binasa, Romans 10:13, whoever call upon the name of the Lord shall be saved. Yes, you can trust that. But sa iyong sarili, yung assurance na ikaw ay ligtas, dumarating sa atin yan, doubtful tayo dyan, di ba? Mother ko lang, sabi niya, luwas kahapon, no? Ligtas kaya ako, boy. Pagka kayo nagalit, pinaritan nyo. Nanggigigil kayo, di ba? Nangyari pa sa inyo yan? Alam ko, nangyari sa akin. Kasi hindi yung mga anak ko, paano ko paluhin ng sinturon niyan baliktad? Bakit? Nangyari sa akin yan, hindi ako ligtas talaga. Kasi binibase ko yung aking kaligtasan doon sa aking nagagawa. Yung ating kaligtasan hindi based doon sa ating ginagawa, kundi based doon sa ginawa ng Diyos sa iyo. Kaya unang-una, tignan natin yung nature of this assurance. Then, ikalawa, tignan natin ang basis of this assurance. Nature. Unang-una, ang sabi rito
sa ating binasa, ang katiyakang ito ay hindi pala palagay. Hindi ito pala palagay. Basahin natin muli ang Romans chapter 5 verse 2. At tumundag tayo sa verse 5. Sabi dito, through whom also we have obtained our introduction by faith into this grace in which we stand, and we exult in hope of the glory of God. That's verse 5. And hope does not disappoint, because the love of God has been poured out within our hearts through the Holy Spirit who was given to us. And that Spirit testifies with our spirit that we are children of God. So hindi ito pala palagay. Hindi pala palagay na tayo ligtas. Assured yun. Pero sa ating sarili, yung tayo mismo makatitiyak. Posible pa rin magkaroon tayo dyan sapagkat kadalasan, even Christian, talagang totoong Kristiyano, may sometimes nagkakaroon siya ng pagtatanong sa kanyang sarili. Hindi siya nagtatanong doon sa ginawa ng Diyos sa kanya, kundi nagtatanong siya sa kanyang ugali sa pagiging Kristiyano. Kaya ng ating pag-aaral, minsan mawawala ang pananampalataya mo, pero hindi ka mawawala sa grace. Like for example, yung mga disciples, di ba, nandun sila sa karagatan, malulunod sila, inampas sila ng malaking alon, at nagsisigaw sila, Lord, help us! Anong sabi ni Jesus Christ? Wala rin yung faith. Nawala yung pananampalataya nila eh. Pero hindi ninulugan na walang kaligtasan nila. Nandun pa sila sa biyaya. So, ito'y hindi pag-aakalang patay doon sa maling pag-asa. Tingnan nyo ang Hebrews chapter 6. Hebrews chapter 6, verse 11. Ang sabi rito, and we desire that each one of you show the same diligence so as to realize the full assurance of hope until the end. So dapat mayroon tayong nakikita talaga yung pagsisikap. Like for example, sinabi 2 Peter chapter 1 verse 10, that we maging diligent tayo na examine natin ang ating calling and election para talagang mabubuo ng gusto yung ating assurance. Ito isang walang kamaliang katiyakan ng panampalataya. Verse 19, the same book, chapter 6 ng Hebrews, 19 and 20, and sabi rito, this hope we have as an anchor of the soul, a hope both sure and steadfast, and one which enters within the veil, where Jesus has entered as a forerunner for us, having become a high priest forever according to the order of Melchizedek. Yung pag-asa natin, yun is like an anchor. Talagang kapit yan. Alam niyo yung barko, napakalaking barko niyan. Pero once na inunog yung kanyang anchor, na maliit lang, eh hindi kayang palayuin yung barkong yun eh. Mayroon siyang assured na anumang lakas ng current, ng waves, hindi siya madadala, hindi siya maliligaw sapagkat of that anchor. And our anchor is in heaven. At ang anchor natin ay si Christ. Siya mismo ang nag-mediate sa atin. Siya ang nag-intercede sa atin every minute of our life. Kapag tayo ay nagkasala, ang sabi ni Jesus Christ, 1 John chapter 2 verse 1, na sabi, ang Panginoon ang siyang namamagitan sa Ama para sa atin. Ang sabi ng Panginoon, Father, itong taong ito, mahina siya, pero kinamatayan ko siya. Anchor. Hindi tayo mapapahiya. So yun yung nature ng ating katiyakan, ng kaligtasan. Then, the basis of that assurance. Ang sabi nung, saan daw namabatay? Ang sabi nito, ang katiyak nito ay hindi palagay lamang at pag-aakalang batay sa maling pag-asa, subalit ito ay isang walang kamaliang katiyakan ng panampalataya. Saan daw nasasalig? Sa salig, sa dugo at katwiran ni Kristo na naik sa Ebanghelyo. 2. Yung ating assurance based on the blood of Christ. And secondly,
Our assurance based on the righteousness of Christ. Hindi ko na kailang pabahin ito. To go means what? His death on the cross. Yung assurance na yung salvation, once you believe in Christ, the assurance is His death on the cross. Once you put your trust in Christ that He'll be your Savior, ang assurance nun, He died for you on the cross 2,000 years ago. And your salvation lies on that crucifixion, not on yourself, not on your strength, not on your good works, not on your religious rituals, but on the blood of Christ. And secondly, based on Christ's righteousness. Now, what do you mean by Christ's righteousness? Meaning to say, Christ's righteousness means His perfect obedience, passive and active obedience. Nung si Christ ay nagkatawang tao, He actually fulfilled what? God's will and hinihingi ng batas. He's active. Active siya. And He lived as a man from baby, actively doing the will of God. Even unto the cross. Actively He obeyed God. And obey what the scripture, the law, demands. Passively, binugbog siya, sinaktan siya, He suffered the cross without complaint. He received it. Tinanggap niya ito ng buong kalooban. Passively. And that is the kind of righteousness we need. Kasi if we ourselves obey the 10 Commandments or the commands of God, no one can obey perfectly. But Christ obeyed it. He fulfilled it perfectly. Passive and active. At yan ang tinatawag na righteousness of Christ. Lahat ng hinihingi ng batas at lahat ng hinihingi ng Ama para tayo ay magkaroon ng assurance of salvation binigay sa atin kay Christ. Ang righteousness of Christ ang siyang isinuot sa atin once na tayo ay nagbigay ng ating trust sa Kanya. So our assurance based on Christ's blood on the cross and based also to His righteousness, not our self-righteousness. So yun yung nature and basis. Not only that, but also, ang sabi dito, nasasalig din ito sa panloob ng katunayan ng mga pagbabagong isinagawa ng Banal na Espiritu ayon sa mga pangako ng Diyos. Yung ating salvation din is based din sa gawa ng Espiritu Santo sa ating buhay. Siya yung gumawa ng new birth sa atin. New birth. Begotten from above, not begotten by flesh, but above. The Holy Spirit, through the instrumentality of God's Word, change our heart, change our disposition, change our attitude. Not hindi yung palabas, yun yung testimony. Kaya mababasa natin sa Bible, the Spirit of God bears witness with our spirit that we are children of God. So, ano po ang result nitong patotoo? Anong resulta? Sabi sa huli, nagbubunga ang ganitong patotoo ng pag-iingat ng puso sa pagiging mapagpakumbaba at banal. So, yun yung isang tanda ng isang truly assured Christian. Ano? Humility and sanctification. Talagang bumababa siya sa kanyang sarili. May kababaan sa sarili. At may kabanalan. Umalis na sa mga bagay na ginagawa niya nung araw, hindi niya na ginagawa. 1 John chapter 3, verse 1 to 3. Sabi sa 1 John 3, verse 1 to 3, See
how great a love the Father has bestowed on us, that we would be called children of God, and such we are. For this reason, the world does not know us, because it did not know Him. Beloved, now we are children of God, and it has not appeared as yet what we will be. We know that when He appears, we will be like Him, because we will see Him just as He is. And everyone who has this hope fixed on Him purifies himself just as He is pure. Nililinis niya kayo sarili. Ano ba yung mga bisyo? Nawawala yan. Kaya nga pag may bisyo, kahit na miyembro ng iglesia, I consider you as hindi ba Kristiyan? Pasaway. Paano ka makapag-lead ng prayer? Paano makapag-akay ang bulag sa kapwa bulag? Ano mangyari sa kanila? Mahuhulog. Yan yung mga self-righteous people. They claim to be Christians, but they are still blind. Sensya na kayo sa English. Nagbisita kasi tayo eh. Mga kapatid, hindi ko mapapatuloy pa ito. Aking pag-aral. Lapis na po sa oras. Pero gusto ko lang i-summarize ito sa maikling pag-aral. Unang-una, kung sinasabi mong Kristiyano ka na, membro ka ng iglesia, suriin mo ang sarili mo. Baka false hope yung nasa iyo. Baka maling pag-asa. Para makacheck tayo, sumunod ka sa payo ni Pablo, 1 Corinthians 15 verse 3, examine yourself. Examinin mo, Kristiyano ba ako talaga? Ba't ginagawa ko ito? Mas parang pa itong mga bisyo ito? Ba't hindi ko pa rin mabago ang ugali ko? Ba't kapag ka nakita ko na nakakapagtingan-tenga, agad akong sumasabog? Bakit hindi ako makapagpababa? Lagi kong intro yung sarili ko, ako ganito. Ba't pwede ka makapag-adjust na yung sarili na ikaw'y ganyan sa parang Kristiyano? Suriin natin ang sarili. Sinusunod ba natin ang Panginoon? Tayo ba ay obedient to His Word? Like for example, sa pag-aasawa. You know the will of God. Unequal yoking. You know that. Tapos ikaw pa magbibigay ng paliwanag na pwede. Eh, Kristiyano, not all Christians are the same Christians. Hindi pwede yun. Maraming panagutan natin sa Christian. Check natin ang ating sarili. Check natin ang ating motives. Examine yourself whether you are in the true faith and prove it. Sapagkat napakalaga po magkaroon tayo ng assurance of our salvation. So next Sunday,